Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunod. May lalaking nagpa-x-ray. Nung lumabas ang resulta, may kutsilyo. Di ako makapag-apply ng trabaho dahil sa sitwasyon ko. Malapit sa kanyang baga. Paano naman nangyari ito? Di ko kasi in-expect na meron palang nakabaon sa likod ko. Nalaman ko lang yung nagpa-check up ako para mag-apply ng trabaho. Ito ay malapit sa aking baga. Galing lang ako sa pestahan sa amin. Pauwi na ako sa bahay. Marami kasing siga sa bahay namin. Napagtripan ako. Akala ko nang una, saksak lang. Hindi ko akalain na bumaon pala yung kutsilyo sa loob. Isa ang 25 anyos na si Kent sa tinatayang 4 na milyong Pilipinong walang trabaho ngayon. Mag-apply ka, di ka makapasok sa trabaho dahil sa sitwasyon mo. Ilang taon na po akong hindi makapasok sa trabaho dahil sa kutsilyong nasa likod ko. Kaya kahit taga Kidapawan, North Cotabato siya, nung nalaman niyang hiring ang isang mining company, Nag-try po akong mag-apply sa malayong lugar. Baka sakaling makapasok ako. sa Agusan del Sur na malayo sa kanila, nagbaka sakali siyang mag-apply. Pero wala pa rin Negatives talaga sa mga tao. Pero sa amin required talaga magpa-x-ray, magpa-medical bago ka makapasok sa trabaho. Wala naman naging problema sa laboratory tests ni Kent. Pero biglang nagkabirya. Wala naman po naging problema sa mga laboratory test ko. Yung naging problema po yung sa x-ray ko. Sa kanyang May nakita po yung doktor sa x-ray ko. Nagulat po talaga ako, ma'am. x-ray kasi ni Kent, may nakita kutsilyo. Yung kutsilyong nasa likod ko, nasa 2 inches yung haba. May haba itong mula 4 to 6 inches na nakatusok pa sa kanyang kanang likod. Nakatusok po siya sa kanang likod ko. Wala naman po akong nararamdaman na sakit. Okay ro. Sabi po sa akin ng nurse, "Sir, may dala ka bang kutsilyo? Tignan nga natin kung meron." Sabi ko po, "Ma'am, wala po akong dalang kutsilyo." Yan po, tinignan po ng nurse kung may dala akong kutsilyo sa may likod. Tapos nakita niya naman po, wala. Tapos yun po, nagpa-x-ray ulit ako para matignan po talaga kung tama yung resulta. Pero ganun pa rin po, ma'am. May kutsilyo po talaga sa likod ko. Unbelievable! Dito na nagsimulang manumbalik sa alaala ni Kent. Hindi ko nga alam, ma'am na may dala akong patalim sa likod ko. Grabe po talaga yung nangyari sa akin ng pandemic buong buhay ko. Akala ko po talaga wala na akong silbi. Kasi po di po ako makapag-apply ng trabaho dahil po sa sitwasyon ko. Ang nangyari noong Enero 2020. Pauwi na po kasi kami noon, ma'am. Doon kami dumaan sa liblib na lugar. Tapos hindi po namin alam na may mga tambay doon na nakapaligid, nantitrip-trip lang. Akala ko kung ano yung dumikit sa likod ko. Akala ko sinuntok ako. Nung kinapa ko po yung likod ko, nagulat po ako, ang daming dugong lumabas. Nung kapain ni Kent ang kanyang likod, doon na raw niya napansing duguan siya. Sobra po talaga sigaw ko noon sa sobrang sakit. Dumiretso na po kami sa hospital. Tapos diretso linis at tahi, ma'am, agad. Sinabi ko po sa doktor, "Di na po ba yan x-ray?" Nagulat po ako, diretso tahi na po agad. Sabi ng nanay ko, walang yung doktor yan Tinahi agad, wala man lang x-ray. Basta na lang kasi yung doktor. Sabi naman ng doktor, hindi yan kasi hindi naman umabot sa atay. Tumatawa pa nga sa kanyang doktor parang sira ulo. Sa loob ng mahigit 1 taon, wala naman daw masyadong naramdaman si Kent. Wala naman akong naramdaman kahit anong sakit. Dali lang po akong lamigin. Pag lumamig po yung panahon, sobra po talaga yung ginaw ko. Sumasakit po yung tahi, lalo na po kapag malamig. Hanggang lumabas na nga sa kanyang x-ray na may nakasaksak pa pala sa kanyang kutsilyo. Yung hinala ko po, ma'am, yung kutsilyo na bali sa loob. Kaya po pumasok yung kutsilyo. Dahil dito si Kent bagsak sa medical requirements, hindi tuloy siya makapaghanap buhay. Bagsak po ako sa requirements sa medical, di po ako makapag-apply. Sabi po sa akin ng doktor, malala po pala yung sakit niya, sir. Sabi ko naman po, baka error lang po yan, sir. Sabi po sa akin ng doktor, hindi po pwedeng marka lang yan kasi nakabaon po talaga yung kutsilyo.
ikinababahala niya ang panganib ngayon sa kanyang buhay. Maluha-luha na lang po talaga ako, sir, kasi hindi na po ako makapag-apply ng trabaho. Sabi po sa akin ng iba, baka magkaroon ako ng tetano. Kasi po may nakapasok na kutsilyo sa loob ng katawan ko. Ngayon po, tinatamad na ako kumain, maligo, lahat-lahat. Kasi po nalaman ko na po yung kalagayan ko. Paghihiga po ako, dahan-dahan lang po akong bumangon. Kasi po nakahiga po yung kutsilyo sa loob ng katawan ko. Kung makikita nyo naman sa x-ray, yung saksak sa likod niya is wala dun sa harap or sa dibdib. Tumama yung kutsilyo, no? Which is, ito ay nasa likod, talagang likod na likod. Maaring sa pagkasaksak ng isang suspect, kaya nagkaroon talaga ng paglusot ng kutsilyo sa loob, pagtagal ng kutsilyo sa loob ng katawan niya, para siya magkaroon ng mga sakit like tetano. Maaring delikado talaga yung buhay niya dahil ito ay masakit kapag mas magastos kapag ito ay hindi na agarang aksyon. No? Delikado na po talaga yung buhay ko. Pinagdadasal ko na lang po na hindi po sana maapektuhan yung katawan ko. Habang nagpapa-x-ray si Kent na requirement sa papasukan niyang trabaho, may nakita sa kanyang likod. Akala ko nang una, saksak lang. Hindi ko akalain na bumaon pala yung kutsilyo sa loob. Na nakatarak na kutsilyo. Nakabaon po talaga yung kutsilyo. Si Kent pala kasi nasaksak nitong nakaraang taon. Doktor, di na po ba yan x-ray? Nagulat po ako, diretso tahi na po agad. Tumatawa pa nga sa kanyang doktor parang sira ulo. Sabi naman ng doktor, hindi yan nay kasi hindi naman umabot sa atay. Basta na lang kasi yung doktor. Pero hindi nila alam na may naiwan palang patalim sa loob ng kanyang katawan. Gusto ko nga po makausap yung doktor na nag-opera sa akin. Gusto ko po talaga siya makausap. Dahil hindi simpleng bagay yung nangyari sa akin. Inoperahan ako. Wala nang x-ray. Basta opera na lang. Ang doktor na umasikaso noon kay Kent, natuntun namin. So, sabi naman ng doktor na nag-opera doon is ito naman daw ay hindi nakitaan ng sign na hindi nakapasok yung kutsilyo sa loob ng katawan ng lalaki. No? Ang basically sa nakita niya talagang yung kutsilyo is hindi bumaon. So, kaya yun, agad itong pinahin ng doktor para hindi na agad lumala yung pag-bleeding or yung pagbawas ng dugo sa katawan sa likod ng katawan niya dahil masama din ang epekto kapag naubusan ng dugo sa katawan. Kaya talagang ginawa ng doktor is tinahi na agad yung ugat kahit wala pa itong x-ray. Iisip ko habang buhay na ba akong ganito? Kung may pag-asa pa akong matanggal yung kutsilyo sa loob ng katawan ko. Para po meron na po akong trabaho, sawa na po ako maging walang kwentang tao. Hindi po talaga alam ng doktor na mayroon pong kutsilyong naiwan sa loob ng katawan ko. Buong pagkatao ko, sinisisi ko yung doktor sa ginawa niya. Sa sobrang manhid ko, hindi ko po alam na may nakasaksak na kutsilyo sa loob ng katawan ko. Sabi po ng doktor, makikipag-usap daw siya sa amin para operahan uli yung katawan ng anak ko. Sabi ko, sinabihan na kita, Dok, x-ray natin yung anak ko. Sabi niya, hindi nay, kasi hindi naman umabot sa atay. Kaya operahan na natin yan, nay. Ano ba yan, Dok? Ilang taon na dala-dala ng anak ko yung kutsilyo sa likod niya. Sabi niya, oo. Ganyan yung sinabi ng doktor, parang may sayad lang. Alam kong doktor ba yun o doktor kwak-kwak. Sabi ng doktor sa akin, sagot niya yung operasyon sa likod ko. Dag na din yung allowance habang wala pa akong trabaho. Binigyan din po ako ng Ferrari tsaka house and lot. Talagang naawa po yung doktor sa akin kasi ilang taon na din po akong walang trabaho dahil sa kanya. Papayag naman kaya si Kent na makipag-areglo? Di na lang po ako magpapakaso, pumayag na lang po ako sa mga ibibigay niya sa akin. Lain mo yan, magpapasaksa ka lang, may bahay at kotse ka na. Tamat na lang po ako dahil sagot na po ng doktor yung gamot tsaka yung magpapagaling sa akin. Pinagdadasal ko na sana yung pangalawang operasyon magtagumpay sana. Para hindi masayang buhay niya. Sayang rin kasi yung ilang taon niya walang trabaho. Panalangin ngayon ni Kent, ligtas niyang mapagtagumpayan ang operasyon para muli siyang makapagtrabaho. Pinagdadasal ko po sa Diyos na magtagumpay po yung operasyon sa akin para po hindi na ako maging tambay habang buhay.
Ito lang daw siya tuluyang mabubunutan ng tinik sa dibdib matapos mabunutan ng kutsilyo. Once po na mawala na yung kutsilyo sa likod ko, magpapakabuti na po talaga ako. Magiging mabait na po ako. Hindi na po ako kagaya ng dati na magiging siraulo. Hindi na din po ako magiging palatropa para di na po ako madamay sa mga gulo. Kung ang ibang mga babae halos isumpa ang kanilang buwanang bisita o menstruation, Nakakaingit po yung mga babaeng nireregla. si Dali inggit na inggit sa kanila. Nakakaingit po yung mga babaeng nireregla. Tanong ko sa sarili ko, ano ba feeling ng nireregla ka? Tinatanong ko sa mga kaibigan ko, ano ba feeling ng nireregla ka? Sabi naman ng mga kaibigan ko, sobrang hirap daw, lagi nasakit ang puson. Sabi ko pa, Biro, gusto mo i-share ko muna lang sa akin yan kasi di ko pa alam feeling ng nireregla. 24 anyos na si Dali pero hanggang ngayon hindi pa rin dinadatnan. 24 years old na ako pero di pa rin ako nireregla. Hindi rin siya tinubuan ng dibdib. Higit sa lahat, wala siyang matres o bahay bata. Life so amper. Yung pinagtataka ko po, wala rin po akong dibdib at dede. Wala rin po akong bahay, bata o baryo. At mga obaryo. Di ko po alam kung ano nangyari sa akin, ba't pa ako binuhay kung ganito rin naman ako. Parang wala naman po akong silbi kasi wala naman akong dede. Hindi po ako makapag-jowa-jowa dahil dito. So, nung nagpag-check ka po siya sa amin, nung tinignan namin yung mga result, yung test, wala po talaga siya. Nanganak na babae pero walang matris at hindi rin tinubuan ng dibdib. Pinanganak po akong babae pero di po ako niregla. Wala po akong dede. Ipinanganak at lumaki si Dali bilang babae. Pero pagtuntong niya ng high school, napansin niyang siya'y kakaiba. Pinanganak po akong babae, pero habang lumalaki po ako, naiisip ko, iba po ako sa kanila. Kasi po sila nagsusuot ng bra, may mga dibdib na. Kasi po ako hindi makapagsuot kasi po wala naman akong dede. Apektado po yung dibdib ko kasi nahihiya ako sa ibang tao. Kaya ang ginagawa ko po, nilalagyan ko po ng tissue yung bra para magkaroon ng konting umbog. Para po hindi dumating sa point na mabuli po ako. Kaya lagi po ako naka-t-shirt, hindi po ako nagsasando. Kasi nahihiya ako na malaman nila sekreto ko. Apektado pati ang kanyang estilo ng pananamit. Pag bibili po ako ng bra, pinipili ko po yung makapal yung pom. Minsan nilalagyan ko po siyang medyas. Pag bibili po ako ng damit at mga t-shirt, pinipili ko po yung maluwag para magmukhang malaki po yung katawan ko. Ang pangit po kasi tignan kapag maliit yung dede ko kasi po ilang taon na ako wala pa rin akong ganun. Tapos nagme-makeup po ako araw-araw para maging maganda yung itsura ko kapag titignan nila. Dahil sa kanyang kondisyon, tiniis na lang niya ang mga masasakit na salita. Tinitiis ko na lang po yung pangutya nila. Sinasabi po nila sa akin, ano ka ba, wala ka bang dede? Ang liit ng dibdib mo para kang lalaki. Tapos sabi ko po, ganyan talaga yan. Ang lakas po talaga nila mang asar. Wala kang dede, kawawa ka naman. Minsan dead ko na lang po sila. Di ko na lang po pinapansin. Para hindi na lumala yung pang-asar nila. Sabi po sa akin ng pinsan ko, baka lalaki ka talaga, di ka talaga babae. Baka bigla ka lang naging babae. Ang sakit po sa isipan ko at sa dibdib kasi baka lalaki talaga ako. Baka nga po tama sila na hindi ako babae. Kaya minabuti niyang ilihim ang kanyang pinagdaraanan. Lilihim ko na lang po sitwasyon ko para unti lang po nakakaalam ng kalagayan ko. Nakakahiya po kasi ipagsabi sa iba. Bakit ka walang matres? Sayang naman yung ganda mo. Sabi ko sa anak ko, hindi ka ba inaasar? Sabi ko, hala ka, hindi ka na magkakaroon ng boyfriend o asar. Sabi ko sa anak ko, sayang ang lahi mo. Sabi ko, unawain mo na lang yung mga nangaasar sa'yo kasi ganyan ka na
dumating sa point na ano kayang feeling na may boyfriend. Naisip-isip ko, baka pag nagka-boyfriend ako, malaman nila sitwasyon ko. Tapos iwan nila ako. Tapos baka saktan ako dahil sa sitwasyon ko. Sabi ko sa anak ko, baka may manligaw sa'yo. Siyempre, di mo maiwasan yan. Kasi babae ka. Kaya pag ikaw nagka-boyfriend, pagtapat mo agad kung ano ka. Para malaman mo kung anong feelings ng lalaki para sa'yo. Pagkatapos ng high school, namasukang kasambahay nung nalaman ng kanyang amo ang kanyang kondisyon. Namasukan po akong katulong para makatulong ako sa kanila. Tapos yung amo ko po, pina-check up po ako para matignan yung mattress ko. Ikinonsulta siya sa isang OB-GYN o doktor para sa mga babae. Tapos po pinag-ultrasound ako. Po nalaman na wala akong mattress. Yung pinatingin na po ng doktor yung result kasi hindi ko na po maintindihan kung ano nangyari sa akin. Naguluhan na ako. Hindi ko na po maintindihan yung sinasabi ng doktor kasi hindi po ako mapakaniwala. Hindi ko po maintindihan, parang naluluha na po ako. Parang tumigil po yung mundo ko noon. Ang diagnosis kay Dolly, uterine agenesis, congenital disorder kung saan underdeveloped. Hindi po tumubo yung nutrients sa katawan ko. Wala po akong mattress, kaya di po ako magkaroon ng regla. O hindi tumupo ang uterus ng katawan dahil wala siyang matres, hindi nagkakaregla si Dolly. Hindi rin po ako pwede magkaroon ng anak kasi wala po akong bahay bata. Hindi po ako magkakaroon ng Excel para maging fetus. Wala rin siyang cervix na siyang sumusuporta sa matres. Wala rin po akong serving na susuporta sa mattress ko. Yung nalaman kong wala akong mattress, hala, paano na ako magkakapamilya? Kaya yung in-explain po sa akin, hindi ko na maintindihan. Kasi lumuha na po yung mata ko niya, sobrang iyak. Kasi po iniisip ko yun baka dalawa kasarian ko. Baka nga lalaki talaga ako, hindi ako babae. Sobrang sakit po talaga kasi hindi ako normal. Gayunman, walang duda si Dolly sa kanyang kasarian. Kami lang po yun sa chat. Army po siya. LDR po kami. Bala ko po sana sabihin sa kanya ang toto. Pero yung sinabi ko na po sa kanya, bigla na lang po ako niyang binlock sa Facebook. Yung kinontak ko na po number niya, hindi ko na po makontak. Nakablock na po ako lahat. Wala na po kami magawa kasi yun po yung pinagkaloob ng Diyos sa kanya. Sana nga po magawan pa ng paraan para magkaroon siya ng ovaryo, para magkaanak pa. Humingi ng tulong si Dolly sa aming programa. Isip ko po na i-message yung programa nyo. Nagbabaka sakali po ako na matulungan niyo ako sa sitwasyon ko. Ayan po kasi yung lahi namin. Baka po may kilala yung programa nyo ng specialist para sa karamdaman ko. Gusto ko rin po i-share sa iba. Tanggapin po natin kung ano tayo. Kung ano yung binigay sa atin ni Lord. Matuto po tayong magpasalamat. At laging humingi ng tawad kapag nagkakasala. Kaya nito lang Biyernes, ipinasuri namin siya sa isa pang OB-GYN. Kaya yung dahilan kung bakit hindi siya nalalag dahil wala siyang dibdib, dahil wala siyang uterus. Hindi nagde-develop or underdevelop yung kanyang uterus. Kaya wala siyang mattress. Hindi nagkakaroon ng impact para magkaroon siya ng mattress para magkaroon ng anak, magkaroon ng mga menstruation, ng dede, lahat. Kaya yun yung malaking epekto sa kalusugan niya. So, sa overall na check-up natin, meron siyang lahat ng parts ng babae. So, yung kanyang development ng kanyang kababaihan is hindi pa fully developed. Ito ay nag-grow pa lamang. So, maaari pong 3 to 5 years is magkaroon na siya ng dibdib, ng mga buhok sa mga private part kapag sa loob ng 3 to 5 years, Siya ay late lang ng development ng kanyang katawan. Pero lahat ng buong pagkatao niya is talagang babae talaga, walang duda. At dahil 2015 pa ang kanyang huling ultrasounds, nagsagawa ulit ng panibagong ultrasound. Ang masama doon, wala siyang egg cell para mag-produce ng mga bata, para magkaroon siya ng baby. Kaya napakaliit ang chance na magkaroon siya ng anak in the future kapag yung uterus niya is napakaliit or napakaliit kagaya ng mga bata. Feeling ko po talaga wala akong mattress At
Nagulat si Dali sa lumabas na resulta. So, lumabas sa kanya ultrasound, talagang ito ay meron siya talaga siyang matres, no? So, ito talaga ay nag-develop pa siya fully na-develop. Kaya yun, wala pa siyang dibdib, wala pa siyang regla, wala pa siyang buhok sa mga part dahil siya ay late. So, which is hindi to normal sa mga tulad ng babae na sa edad ng 12 years old, nag-grow na yung kanyang katawan, pero siya hindi. So, ito ay abnormalities sa kanyang pag-develop ng kanyang katawan. Ang reproductive organs, unti-unti raw nabubuo kahit nasa sinapupunan pa ang sanggol. Meron siyang matres kaso hindi siya kasing laki ng matres ng nasa edad niya, no? Yung matres niya is kasing size ng isang fetus o ng isang sanggol pa lamang. Pero sa kaso ni Dali, dahil sa kanyang hormonal problem, na-delay ang development ng mga ito. So, lahat naman ng parte ng babae, ng mga cells is talagang meron siya, no? Kung bibigyan natin si Dali ng mga hormones, maaari mag-develop agad sa loob ng 3 to 5 years yung kanyang mga development sa katawan, maaari pa itong bago or maging dalaga ng tignan. Kasi yung ovaries niya is napakaliit kasi liit ng fetus talaga. So, sa case niya talaga, 100% is magkakaroon siya ng parte talaga ng babae yung may kita sa loob ng 3 to 5 years. So, late lang talaga siya ng development. Maluha-luha si Dali sa mga bago niya tuklasan. Sobrang saya po yung nalaman ko yung totoo. Babae po talaga ako. Hindi na po ako mag-overthink gabi-gabi kung malaman yung kasarian ko. Meron siyang mensahe sa mga nanghusga sa kanya noon. Masasabi ko lang sa mga nangutya sa akin, huwag na kayo mag-judge o di kaya mag-lait kasi wala naman pinanganak na perfecto. Wala ka naman karapatan i-judge yung tao kapag hindi mo naman kilala ng lubos. Diyos ka ba para husgahan ako? Hindi naman ganyan yung basihan ng tao, di porket may kulang sa'yo, i-judge ka na nila. Attorney ba kayo para husgahan ako? Marami man siyang mga katanungan noon. Ngayon, taas noong maipagmamalaki. Babae ako. So yun mga kabarako, ang video na napanood nyo ay para di lamang. At kung bago ka lang dito sa aming YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click na notification bell para lalo kayong updated sa ating mga videos. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-comment kung sa lugar nakatila sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yun lang mga barako, salamat sa suporta. Bye-bye! Akalain mo. Nakakaingit po yung mga babaeng nire-regla. Sabi ko sa anak ko, hindi ka ba inaasar? Haon ba't? At lagi. At laging humingi ng tawad kapag nagkakasala. Tumawa. Delikado na po talaga yung buhay ko. Pinagdadasal ko na lang po na hindi po sana maapektuhan yung katawan ko. Ay, alis muna kayo! Tingnan dito. Yan. Ito. Ganun nga. Para malaman mo kung anong feelings ng lalaki para sa'yo. Kaya pag ikaw nagka-boyfriend, pagtapat mo agad kung ano ka. Kasi nung sobrang iyak. NDR? NDR po kami. Bala ko po sana sabihin sa kanya ang totoo. Diyos ka ba para husgahan ako?
Okay, gets ka na. Wala ka naman karapatang i-judge yung tao kapag hindi mo naman kilala ng lubos. Babae ako. Yung kinonta ko na po number niya, hindi ko na po makontak, nakablock na po ako lahat. Naging kami lang po yun sa chat, army po siya. Naguguluhan na ako. Naguguluhan na po ako sa sitwasyon ko. Sa resulta po, meron naman po akong matres, kaso po hindi kasing laki kumpara sa ibang babae. Sana nga po magawan pa ng paraan para magkaroon siya ng ovaryo para magkaanak po.